the party list, wala ko siyang distrito, will try to extract as Opo, much as wala possible. Wala kaming ano, kasi Kung ano lang po nationwide po kami. Pero yes, makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama po. Kasi po kami naniniwala, mas authentic yung makukuha nyo kasi kayo yung nakakaalam ng mga projects We will try nila. our best. Mr. Chairman, we will try our best po. Bigyan ko kayo ng clue para hindi po kayo mahirapan, Secretary. Yung mahihirapan lang kayo, konti lang yun. Kasi yung mga contractor party list, congressmen yun eh. Yun pong ordinary party list lang, kagaya ng Sagip party list, 150 million lang po yun. Pero pagka yung malalaking party list po na contractor talaga, yun po yun lang ang pagsikapan ninyong itotal. Doon po makikita yung lopsidedness. Meron pong distortion talaga dyan. At yun na mga bayan, pag-usapan nga po natin, ito pong ongoing na hearing. Diyan nga po na kung saan ito pong DPWH mga kabayan, kasalukuyan pong ginigisa na Senator Marcoleta. Mantakin mo mga kabayan, dyan po sa hearing, itida bagay si Sec Dizon, parang ano na po mga kabayan ayaw na po talagang tumbukin. Ito pong mga contractor na to, ng mga congressman. Kaya nga po, ito pong si Senator Marcoleta ay nagpipresenta na nga po, natulungan po sila para hindi na po sila mahirapan dahil itong mga to, si Sec Dizon, pati ang kanyang undersecretary, si Conti, di na bagay, kapag kung anong sasabihin ng mga senador, di na bagay, hirap na hirap po silang mahanap yung mga data na kinakailangan. Baka po kaya nasama po yan dun sa nasunog. Dyan sa central headquarter po ng DPWH. Kaya po di na bagay wala po kayong maibigay. At sinasabi nyo ba po na parang close to impossible na maibigay nyo po doon yung numero na kinakailangan po ng mga senador dyan sa hearing. Di po ba mga kabayan? Kasi parang ayaw nyo na pong makipagtulungan Di po ba, Secretary Dizon, ano pong nangyayari, sir? Ba't parang nag-iiba na po yung ihip ng hangin? Kayo po ba, ako po ay nagtatanong lamang po, kayo po ba ay nasabihan na po ba, namanduhan na po, ano po? Kasi parang iba na po ito sa iba na po dun sa dati nyo pong mga pronouncement na talagang, di ba, tutukuyin namin to. Galit na galit pa po kayo nun Talaga nga namin to. Ngayon parang parang close to impossible na yung data na kailangan. Parang ayaw nyo pong ibigay, sir Wag naman pong ganun, sir. Di po ba? Kami po ay may tiwala po sa inyo. Wag nyo naman pong sirain yung tiwala ng taong bayang ibinigay po sa inyo. Kahit na po si Junior ang nag-assign po sa inyo dahil naniniwala po kami na dala-dala nyo pa rin po yung mandato ni Pangulong Duterte noon na talagang trabaho. Diba? Ngayon po, kung kayo po inamamanduhan na, mas mabuti na lang pong siguro, mag-resign na lang po kayo bilang DPWH Secretary. Kami po ay nagsasuggest lamang po Wala po kami sinasabi dito kayo po ay namamanduhan. Baka lang naman po, nagtatanong lang po kami. Kasi parang iba na po kasi yung linyahan nyo po ngayon, hindi na po tulad dati. Dati parang gusto nyo po talagang tumbukin yung mga malalaking mga buhaya. Ngayon parang dilis na lang po ang gusto nyo makulong. Yun lamang po na mga bayan. At narito po yung portion na yun kung saan si Senator Marcoleta ginigisa na nga po itong si Secretary Dizon at ang kanyang undersecretary. Panoorin po hindi natin. po joke yun. Yung allocable, if you will note during one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse.
para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP, talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun, merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million, masaya na po sila, except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun, nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Mr. Chair, ang request po natin, kung mabigyan po tayo ng 2025, 2024, and 2023 in the same format. Kasi po ang binigay nila, nakita ko po, is a detailed HGAB. It will not permit easy comparison eh. Dito po, kung gamitin po natin itong format na to, sinabi ko naman sa ito, Yusek Ador, ang daling ikumpara. Halimbawa po, yung National Capital Region, 26.6 billion, di ba? So makikita natin sa 2025, 24, and 23 kung ano yung latag. Because I remember, sinabi ko kay Secretary Dizon na ang pinaka-importante, mahimay natin dito. Kasi ang importante rito yung allocation po ng finite resources ng ating bansa. Region 1, 24 billion. CAR, 17 billion. Sana sa ganitong format din po, napakadali na ikumpara natin yung 4 na taon. Madadali po tayo eh. Yun po yung aking request nung nakaraang hearing, kung matatandaan po ninyo. Hindi po yung detalye. Mawawala na po tayo doon pagka yung detalye. If you are the one who submitted this format, in the same format sana, HGAB po, hindi po yung NEP. So, kung HGAB, puro HGAB po yun, 2023, 24, 25, meron na pong 26. So, tatlong taon na lamang po ang inihingi namin to permit easy reference and comparison. Pwede po. Go ahead, Yusek Conti. Thank you, Mr. Chairman. With the kind permission of the Secretary, I would like to address first the manifestation and comment of Senator Lauren. Ma'am, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-promote and transparency, accountability, and fiscal discipline dito po sa ating budget process. And I'm conferring with Director Bote. Tomorrow morning, we will be submitting as requested, Mr. Chairman, yung pong hinihingi nyo na allocation
per district, kasama na po yung allocation in totality per region so that the committee will be properly guided po based po doon sa request po ni Senator Lauren. Yusek, i-ano lang po namin, i-stress lang namin, based on HGAB. Yan, apo. And number two, yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023, 2024, and 2025 HGAB following the format submitted Yes, sir. similar to 2026. Yes, sir. Mr. Chair, Chairman. kasi po itong binigay nyo based on GAA kaya medyo hindi comparative. At Yusek Ador, nasabi ko rin sa iyo na pwedeng isama rin yung sa party list. Kasi dito po sa sinabit ninyo itong 2026 based on HGAB, walang party list dito eh. Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million allocable. Pero po yung contractor party list, iba po yun. Kaya gusto po naming makita, this is still in relation to the truthful allocation. Dito po nagkakaroon ng problema. Pwede po ba yun? Isasama po natin ang party list. Dito po sa HGAB po ninyo, 2026, wala pang party list. At tama po Mr. Chairman, because the party list wala po siyang distrito will try to extract as much as possible. Wala kaming ano, kasi nationwide po kami. Pero yes, makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama po. Mr. Chairman, to be quite honest, I'm asking. I think ang makakaalam lang daw po according to Asek Bote or would be the Committee on Appropriations in the House. Kung HGAB po ang pinag-uusapan natin. Nahihirapan po kaming kumuha nun eh. Kasi po kayo, makukuha nyo rin eh. Lahat ng party list, alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin kunin. We will try our best, but according to our budget staff po, Mr. Chairman, parang medyo bulag ata kami doon eh. Bulag ang DPWH kung which party list got this, that got this. Kasi nga there's no district eh. Kasi po kami naniniwala, mas authentic yung makukuha nyo kasi kayo yung nakakaalam ng mga projects We will try nila. our best. Mr. Chairman, we will try our best po. But right now po parang yeah. We will try our best, Mr. Chairman. But I'm being told now that it's very difficult, close to impossible to extract which district, which projects and saan yung inallocate for the Bigyan ko kayo ng clue para hindi po kayo mahirapan, Secretary. Yung mahihirapan lang kayo, konti lang yun. Kasi yung mga contractor party list, congressmen yun eh. Yun pong ordinary party list lang, kagaya ng Sagip party list, 150 million lang po yun. Pero pagka yung malalaking party list po na contractor talaga, yun lang ang pagsikapan ninyong itotal. Doon po makikita yung lopsidedness. Meron pong distortion talaga dyan. Mga contractor po sila eh. Mr. Chairman, we will also write the Committee on Appropriations and seek their assistance also kung paano po ang kung maibibigay nila sa amin yung detalyeng yun. But as of now, I don't think we have that information. Meaning we cannot extract from the HGAB specifically kung which line items, which projects were allocated or allotted to a particular party list representative. Sa planning unlike the district. Unlike the planning districts. service ninyo, Secretary, nakukuha po yun. Sige po. Kasi si Yosek Cabral nun, alam niya lahat yun eh. Sige po, Mr. Chairman. At hanggang dyan na lang mga kabayan, huwag nyo nga pong kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At mga kabayan, huwag nyo nga rin pong kalimutang i-share ang ating video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.